Eto na nga yung pang-apat na araw namin sa paggagawa dito sa pangarap namin bangka. Pagkakabit nga nito mga kahoy para sa dugsungan ng mga drum ang ginawa namin ngayon. Marami nga naghihintay sa update nitong ginagawa naming drum boat dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload. Ngayon makikita nyo na ulit ang paggagawa nitong aming drum boat dahil ngayon na ulit kami nakabalik sa paggawa. Nilinis ko na pala itong mga kahoy na magiging pagitan ng mga drum dahil ipepex na namin ito ngayong araw. Medyo natagalan pala kami sa paggawa ulit dito sa project naming drum boat dahil masyadong busy nung nakaraang araw. Hindi pa pala sakto sa lalim yung ginawa namin kaya pinalaliman pa namin ito para maging pantay sa ilalim. Ganito pala ang itsura ng kahoy na ikakabit namin para sa pagitan ng mga drum. May sugat sa kabilaan dahil dito dadaan ng tubig. Ginawan ko na lahat para makompleto na para mamaya hindi makalimutan. Para mamaya ang gagawin na lang namin ay papalaliman na lang namin itong kutob sa kahoy na ginawa naming unayan. Bali 7 kahoy pala itong gagamitin namin para sa pagitan ng mga drum pero bali 8 drum ang gagamitin namin. At dahil nga tapos ko na itong lagyan ng kutob para sa agusan ng tubig at nalinisan ko na ito kaya sinunod ko na linisan itong ginawa naming unayan. Napansin ko nga na napakahaba pala itong ginagawa naming drum boat dahil ang tagal ko matapos sa pag-cleaner. Dati kasi sa bangka naming drum ay hindi na ako nakatulong sa paggawa kaya hindi ko talaga naranasan ang paggawa sa ganitong klase ng bangka. Pero sobrang nakakatuwa kapag napinis talaga namin itong bangka na to dahil matagal na namin itong pinapangarap at kami talaga yung gagawa. Kung tutusin, hindi naman talaga ganun katagal gawin itong ganitong klase ng bangka pero dahil nga busy-busy sinisingitan lang namin itong oras sa paggawa. Pero kapag natapos namin ito ngayong araw itong gagawin namin, sigurado makikita nyo na rin na malaki na yung nagawa namin. At dahil nga masyado makapal itong nasa dugsungan, ginamitan ko na muna ito ng palakol para konti na lang yung piplinirin. Kapon na pala namin pinex itong dugsungan dahil bago lang dumating yung in-order naming epoxy. Meron nga mga nagsasabi na ang tagal daw namin gumawa dito sa drum boat namin pero totoo naman talaga yun dahil hindi naman kami nagmamadali. At isa pa, wala kami mahabang oras sa paggawa. Where na lang kung hindi kami busy sa buong araw. Tulad nga ngayon tanghali na kami nagsimula dahil pagkagaling namin sa laot para mangisda, tsaka pa kami nagsimula. So yun guys, kakatapos ko lang linisan yung mga kahoy na gagamitin namin para sa dugsungan ng drum. Ganito yung tsura oh. Ayan. Ito yung pinakandaanan ng tubig kasi nakalapat dito yung drum. Nakaganon. Para may daluyan ng tubig papunta dun sa dulo. Tapos ganito naman sa pinakantaas. Dito namin itatanim yung pinakang nasa gilid kung gaano kataas yung drum. Tapos para sa pamakuan sa tagiliran. Yan. Yan to itsura niya. Sinukat na nga namin itong drum para i-fix ito dahil magiging malaking problema kapag kumapos ito. Ganito lang pala ang paraan namin sa pagkakabit nito mga kahoy para sa pagitan ng mga drum at hindi ito pwede magkapalitan ng mga drum dahil hindi ito pare-parehas ng haba. At dahil nga inabot na kami ng alas 3 ng hapon, hininto na muna namin ito para magmerienda. Halo-halo pa lang merienda namin ngayon. Kailangan talaga ng malamig para sa mainit ng panahon at syempre hindi lang ako ang nagme-merienda dito, kasama ko rin ng pamilya ko. Maraming salamat pala sa nag-sponsor sa halo-halo na naging merienda namin ngayon. Mga isang buwan pa na paggagawa guys bago matapos yung aming drum boat. Kaya sa mga viewers namin na gusto matapos agad yung aming drum boat, pwede nyo naman kaming tulungan. Di ba? Tutukan niyo ang paggawa namin ng drum boat kasi malapit nang matapos. So ayun, pagkatapos magmerienda ay bumalik na agad ako sa gawain namin dahil kailangan talaga namin itong tapusin ngayon. Kailangan kasi namin itong malagyan na epoxy lahat para bukas ay matigas na at makagawa na kami ng iba. Ito pala yung nauusong epoxy ngayon na magandang gamitin dahil mabilis lang itong tumigas. Madalas kasing ginagamit nating epoxy ay pula at puti pero ito ay parehas puti. Kaya kung may ginagawa ka at gusto mong tumigas agad, ito yung magandang gamitin. Inukitan ko na pala lahat para mag-epoxy na lang kami ni Papa para mapabilis ang aming gawa. Ito lang naman yung pinakamatrabaho sa paggawa nitong drum boat pero yung iba namang parte ay madali lang gawin. Tuloy-tuloy lang pala namin ginagawa yung diskarte namin. Naglalagay kami ng drum bago namin i-fix yung kahoy na magiging pagitan ng mga drum. Okay lang naman ito sumobra ng konti dahil pwede naman itong tabasan. Huwag lang kumapos dahil mahirap itong tapalan. Ganito nga kasimpleng gawain pero dahil nga tanghali na kami nagsimula, inabot na talaga kami ng dilim. Hindi talaga sana namin ito matatapos dahil mahirap magtrabaho ng madilim. Buti na lang may solar kaming magagamit. At dahil nga konting-konti na lang to, pinagpatuloy talaga namin yung paggagawa para matapos na namin ito. Maganda kasi matapos namin ang paglalagay nito para sa susunod na araw ay iba naman. Ito na yung sinasabi ko na kapag ma-fix na namin to, masasabi nyo na rin talaga na malapit na sa katotohanan itong ginagawa naming drum boat. Sa wakas natapos din namin ang pagkakabit pero inabot talaga ng sobrang dilim sa paggagawa.